Look at my husband outfit. It spells H-O-L-A, but they pronounce it as Ola. The H is silent for them. So once they say Ola, that is a greeting, guys. It means hello or hi. Ganun. So, Ola from Spain. Mga kalabasa, guys, na naani natin this summer. Meron pa ako sa garage. Okay, so tingnan natin kung kumusta na ang aming pusa. So, yung mga ibang hayop namin, they are grazing. Nasa unahan na sila. So, itong pusa na ito, guys, dumating siya dito sa loob ng property namin. Tapos, almost kinain ni Everest. Maliit pa siya dati. Buti na lang, sinigawan namin si Everest. Tapos, hindi niya na kinagat. Iniwan niya na. Tapos ako naman, tumakbo at kinuha yung pusa. At itinago namin. Tapos, yun, unti-unti na kinukuha ni hubby every day, every morning or afternoon. Basta every day, kinukuha ni hubby. Hinahawak-hawakan, inaalaga-alagaan. Tapos, ayan na, guys. Pwede na namin siyang kunin, hawakan. Kasi, noon, as in na hindi namin mahawakan. Kasi, super ang ano niya, guys. Super fierce siya dati. Kaya, ayan. Kaya, parang pinapastol namin or may ganyan siya, guys, yung long na leash kasi para makapunta siya ng medyo malayo at saka makaakyat siya sa puno. Kaya ayan. Kaya ayan, ang cute niya, 'di ba? Yeah, so everyday nilalabas din ni hubby everyday para as in na ma-familiarize siya dito sa amin kung saan man kami, lalo na dito sa labas ng bahay, hindi lang sa loob ng bahay. So ayan. Tapos look at the garden. What happened, sweetie, to the fence? I don't know exactly, but we can imagine. Who did that? I don't know. Sino ang salarin? Who did that, Daddy? I don't know, but I know that I have to arrange all the fence, preparing the garden. the orchard. Yeah, for the 2025 garden. And look at my husband outfit. Because the grass is wet. Yeah, the grass is so wet. Kaya nakabutas yan si hubby. Nakabutas din ako, pero ibang type ng botas. Yung sa kanya is welly. Tapos mga bata naka-normal lang sila. Yeah. So, ayan, guys, ang ating garden. Kawawa, no? I think, sweetie, you know what? Which did this one? Goats and sheep. Maybe. Ala, grabe, guys. Parang nakapasok ang ano, parang may bagyo na pumasok dito. So, dito, guys, dito ako nag-garden. Pero ito yung isa sa mga garden ko. Yung isa, as in na mas matibay yung fence niya. Kaya, doon ako nagtanim nung last summer. So, itong mga ito naman ay tinanim ko, guys. If you remember, these are leeks. Hindi ko siya tinubigan or I didn't water them. Pero tumubo lang sila, guys, kasi it's humid. It's foggy here sometimes. So, ayan. Pero sana nga lumaki pa sila kasi very soon we are going to eat these ones very soon. Tapos, kawawa naman yung small na ano ko, guys. Small greenhouse. Wala na.
Tapos, ang ganda ng sage. Tapos, itong mga to guys ay lemons na kailangan ng itanim. Hindi ko pa na itatanim hanggang ngayon. Last year pa yan. So, these are lavender, guys. Yeah, maganda siya, no? So, I have one and another one in there. Tapos, mga yan, guys, marigolds. Tapos, yung mga matatangkad na yan, they are sunflowers and zinnias. Yeah. So, I'm so happy, guys, really, because gardening season will start soon. Okay, guys. So, ayan. Yung mga kambing at saka mga sheep namin, nasa unahan na sila. Ayun. Nandoon yung gate namin, guys. Ayun. Kung nakikita nyo yung white. Ayan. Yan. As in na full na, guys, yung zoom natin. As in na so sad pag winter kasi yung mga kahoy wala silang mga dahon, parang patay sila, tapos so messy ang garden. Yeah. So ito guys ay mulberry. This one is pine tree. This one is loquat. Tapos yun ay maple. Maple tree. Tapos, this one is willow. Tapos, doon banda, hanggang doon, guys, ay figs. May figs din dito at saka kung saan sila, habi. Kung saan kami ay really farm. I mean, napalibutan kami ng mga bukirin. Kaya wala kayong makikita na bahay. Kaya ayun, empty kasi they just planted wheat. Tapos this one is pomegranate. May bunga pa siya. I'm not sure if you can see yung bunga niya. Yes. And this one, we have 2 pine trees, but these ones, they have nuts. They call them pine nuts. Ah, sweetie? Hello. Hello. Papa. And now I go and see the other garden, sweetie. Okay. Yes. I want to see the other garden and see how the vegetables are growing. You want we go? Ah. Okay. So let's go to the other garden, guys. So ayan guys, may ano kami dito, may parang faucet. Yes. Tapos ito din ay loquat, another loquat. Tapos this one is apricot tree and the other one is another willow tree. Yes. Tapos itong mga ito guys na matatangkad na yan, these are cypress. As in ng lalaki nila, no? Ito is olive and pine tree yan guys na super lucky. Dalawang pine tree. So let's go to the other garden. Tapos pag summer or pag maganda ang panahon, dito nagsiswing yung mga bata. So ito naman yung bahay na isa na guest house natin. Pag summer lang guys kasi walang heater yan. May chimney kami doon pero sa ano lang yun, sa sala. Wala sa mga kwarto. Kaya pag may bisita kami, pag bumibisita si father-in-law dito sa kabilang bahay, sa bahay namin, sa main house siya natutulog. Pag summer, doon sila natutulog.
So, nandito na tayo ngayon guys sa garden namin. And I think, yung mga iba na nahuli na mga gulay natin ay, guess what? Kinain ng mga animals, I think. Kinain yata ng ano guys, ng rat or birds. Let's see. So, ayan, kinain nila guys. Ayan, nagsilaglagan na yung flowers niya. As in na kinain nila, my gosh. Hindi kasi ako nakakalabas guys ng everyday kasi nga may pasok ako, tapos minsan super cold. As in na hindi ka pwedeng ano, ala, as in guys, kinain nila, oh. Sino ang salarin? Kinain nila. Tapos may mga cabbage din ako dito guys. Ayan. As in na hindi ko sila inirrigate. I didn't irrigate these ones guys. Tapos, kumusta naman? As in na kinain na nilang lahat. Oh my gosh! Ang sarap pa naman. My goodness! As in na kinain nilang lahat guys. Ayun oh. I think rat. Rat ate! Oh my God! Isa lang ang nakain namin, guys. Ay! My God! Wala na talaga. Oh, kinain na. Kinain na lahat. Sayang. Bakit kasi? Huli na akong lumabas. Oh my gosh! Kinain nilang lahat, guys. Grabe! Mga rats ang kumain. Sabi pa naman ni Habi, Sweetie, may mga... may mga i-harvest tayong green cauliflowers, sabi niya. As in guys, na super sarap. Kinain namin kahapon lang yung na-harvest ko na isa. Oh my God! Kinain nilang lahat. Tapos hindi pa ako kumain guys, kasi nga kinain ko yung ibang pagkain. Ano ba kinain ko yan? Yung kinain ko kahapon is soup. Inubos ko yung rest namin na soup. Kasi super lamig kasi kahapon guys. Kaya mas gusto ko yung soup. Kaya sila ang kumain ng steam cauliflower with potatoes. Yun ang kinain nila kahapon for lunch. Kaya hindi ko natikman. As in literal na hindi ko natikman. Kasi nga I'm hoping na, kasi nga, as in ang alam ko, ay may ma-harvest pa ako, pero wala na. Ni ano guys, ni broccolis. Ang plano ko sa mga broccolis, kasi yun ang favorites ng mga bata, broccolis with meat, chicken, pork, or beef. Ganun guys. Tapos, rice. Yun ang favorite nila. Number 1 na favorite ng mga bata. Tapos yung steamed cauliflower with potatoes. Tapos sabi ko pa naman, this Saturday bababa ako kasi yan kasi ang bahay namin guys, as you can see. Tapos pag as in a super lamig guys kasi dito. Tapos it's humid. Kaya as in na nakakawalang ganang lumabas minsan pag ganun ang weather. Kaya hindi ako bumababa. Tapos may work din ako. So, wala talaga akong time na as in na bababa. At i-dedicate ko yung oras ko na mag-harvest. Ganun guys. So, yun nga today. Kasi pang umaga ako today. Mga 2:30 ako natapos sa work. Mga 3 nandito na ako sa bahay. Tapos, yun ang plano ko after lunch. Yun nga, right now, yun ang plano ko na lalabas ako dito at i-harvest ko yung broccolis and cauliflowers. Kasi, yung mga yun guys, you can blanch them and freeze them para anytime may makakain ka, may lulutuin ka na ready. Tapos, pagdating ko yun, wala na, sayang. Oh my gosh. Sayang talaga guys. So, anyways, season naman ngayon ng mga ganung gulay, pero yung sa akin kasi guys, wala talaga akong inilagay kahit na a single drop of fertilizer or anything.
any chemicals, wala siya, just water. Pero this last month, as in na wala talaga akong inilagay na tubig na kasi super lamig and humid. Yan nga ang sabi ko kasi as in na grabe yung fog. Yung fog na may tubig, mist. Ganun guys. Kaya hindi ako nag-irrigate. Wala talaga guys. Wala nang maani. Kasi inunahan na ako ng rats. And now ngayon guys, anyway, tapos yung mga nabibili kasi ngayon sa supermarket or sa farmers market, ang karamihan kasi ay ini-sprayan nila kaya super ganda. Yung sa akin naman ay super ganda din, kaso nga lang, yun nga guys, inunahan ako ng mga animals. I mean, I'm not sure if it is bird or rat, but I think it's rat. Obviously rat kasi yung bird, as in kung yung bird ay hindi niya makikita siguro yung patubo pa lang, yung palabas pa lang na head of broccoli or head of cauliflower. Pero yun, as in wala talaga. As in nasabi ko pa naman na wow, ang gaganda, aanihin ko na this coming weekend. Pero wala na. Ay, sayang. Anyway, guys, dito yung mga artichokes natin na itinanim ni Hubby last summer. So, medyo malaki na sila and we are happy. Noon kasi, guys, nung binili namin itong property, yung dating may-ari, may tanim siya dito na as in artichokes na ang dami guys. Super. Tapos namumunga na sila. So, if you check my videos, may video ako doon kung how to preserve artichokes. Yun guys. Meron ako. So, yun yung mga bunga ng dating mga artichokes. Kaso nga lang, nung binili namin yung mga goats and sheep, inilagay namin dito, doon sa corral. Nilagay namin sila dito banda. Tapos, ayun, kinain nilang lahat. As in, pati yung dalawang puno ng plum trees namin, wala na din. Tapos, they started to eat also the trunk, guys, ng figs. Tapos, yung fig na yan is iba yung variety niya. Kasi ang variety niya is para siyang ano guys, yellow siya na may green na stripe. Ayun, as you can see, makikita nyo naman no, na nakain. Tapos, ang alam ko patay na yan siya. Pero thank God, last summer as in nabuhay siya guys at nagkaroon din ng bunga. Kaya, nung spring last year, yung mabait at super bait na kapitbahay namin, yung kapitbahay namin doon sa main entrance, doon may isa na parang rest house, ganun guys, pero hindi sila nakatira doon. Doon lang, pumupunta lang sila pag gardening season, ganun. Yeah, so he came and helped us, and my husband and him, they made this fence. This fence guys, kaya nakikita nyo na green, as in super green. Tapos kung saan yung mga animals namin ay wala ng kahoy, wala ng ano guys, grass, kasi kinain na nilang lahat. May ano kami din guys dito, may almond trees, tapos may persimmon trees din kami. Kaso nga lang, kinain na din nilang lahat. So, ayan. Kaya we decided also to divide this place para sa ganun, as in na ma-rehabilitate namin itong banda na ito. Yan dati guys, yan dati, yung grapes. This is grape guys, grapevine. Tapos, as in na kinain na nilang lahat. Tapos, ang variety ng grape na yan is Concord grape, yung black na sweet. Kaso nga lang, akala ko namatay na kasi nga kinain na nila yung lahat, everything. So, yung main namatay. Tapos, may mga side shoots siya galing sa baba. Kaya yun, nabuhay siya guys.
buti na lang matibay. So, as you can see, na wala kaming kapitbahay dito. May kapitbahay kami pero 5 kilometers away yung kapitbahay namin. At saka farm din yun ng mga, ano yun, no, cows farm. Then, ang kapitbahay namin. Tapos, ewan ko kung ano pa. Tapos, doon mas malayo pa konti, guys. May mga piggery farms doon. So, ayun, guys. So, yun ang istorya ng garden na ito. So, I am very happy na nabuhay itong mga ito, guys. Kasi nga, yun ang nangyari. Tapos, eto, itinanim din ni Habi itong mga leeks na ito, guys, for soup, especially now. Not only for soup, but for cooking. Pero hindi pa ako nakakuha. Ang sayang, guys. Can you see? If you watch my last video, sabi ko na may mga kalabasa pa ako dito na hindi ko na-harvest. Tapos, ayan. Oh my God. I'm so sayang. Sayang, no? Sayang dahil sa lamig. Tapos kinain na rin ng ang sinasabi ko sa inyo, kinain ng rat. Tapos ang karamihan ay parang nalamigan sila, as in na froze. Tapos hindi ko pa naani lahat ang mga chilies ko, guys, as in, as you can see, ang dami, no? Yan sanang kainin ng mga rats. Ala, sayang, nag-break na rin yun, yung skin niya. Pero itong mga ito na okay pa. Pwede pa kaya ito, guys? Siguro, no? So, let's take this one. At ilagay natin doon. Yung mga nandoon na yun, guys, kinuha ko din lang itong mga ito. Nung isang araw, yung mga bunga dito. Yung plant ko na squash na dito, as in gumapang siya hanggang doon, guys. Kaya ito yung mga bunga niya. So kinuha ko nung isang araw. Kaya we save it. Maganda, 'di ba? Pero yung iba, kagaya niyan, na nagbitak-bitak na sila. Sayang, no? Look. Sayang. Pwede pa ito? Yes, it's still okay, this one. And the rat started to eat that one too. And this one, oh, sayang din, sayang. So, let's take this one too. Ang dami kong mga chilies, no? But I have to take and keep some para sa guys, sa ating how do you call this? Sa ating seeds at itanim natin again for this coming season, gardening season. At ilagay natin doon din. Here. Dito ako nag-dry ng mga onions, guys. Tapos itong mga ito naman ay yung mga yung mga seedlings. Dati nung March or April last year, before spring, let's say. Yeah. Ito yung mga ginamit ko noon. Tapos ito yung mga ko, guys, dito ako nagtanim ng tomatoes. Yeah. So ito ngayon ang ating garden. As in, so sad, no? As I've said. Okay, guys, so let's go and see my family kung ano ang ginagawa nila. Tapos ito din, guys, dito ako nagtanim ng ampalaya last summer, last gardening season. Tapos marami din kaming itinanim, guys, na cabbages kasama nga ng broccolis. Sana nga may maani tayo because we love vegetables. Guys, so naisarado ko na
So let's go and see my family. Bukas pala dadalaw yung father-in-law ko, guys. At saka bukas din is the night before the Three Kings. Tapos dito kasi, guys, very important yung Three Kings dito. So important. Kaya we are going to celebrate. Mas importante, guys, ang Three Kings dito kesa Christmas. Kasi yung mga bata, they receive a lot of presents. Kaya inilipat ko, guys, yung garden namin. Dito ako nag-garden 2 years ago. Dito. Kasi inilipat namin kasi nga, yung mga animals like goats and sheep, they can enter easily. Kasi yung fence ay hindi siya mataas at saka hindi din siya super strong like the other one na made of wood. Yeah. Kaya ayan, can you see like this one? And this one ate all yung mga itinanim ko doon na leeks. Oh my gosh, can you see? So sad ang mga trees, no? Si Nena? So they are eating, guys. They are grazing. Ayan. Yung mga itim at saka may isa na brown, yun yung mga kambing. Tapos yung mga white, yun yung mga sheep. So let's go and see. My husband is pasturing. Tan chulos, mira, los animales allí. Right, guys, so my husband is going to call the sheep and goats. Lakota! Okay, guys, so yan ay warehouse. Warehouse yan, guys. Hindi yan bahay. Warehouse ng farm na ito katabi namin na yan. And they plant normally alfalfa, guys, dito sa kabila. Okay, so my husband is going to call our animals. And let's see, gusto kong ipakita sa inyo, guys, kung paano yung mga animals namin, kung paano nila sundan ang sundin ang asawa ko. Look, and the cat. Bigila Lakota. Kaya nakatali siya, guys, para hindi siya lumayo kasi nga gusto namin na ma-familiarize mo na siya dito sa lugar. Dito, guys, diyan kung saan yung mga sheep, diyan namin na. Look. No. Can you see? They're all running. And Lakota is running to behind them. Lakota, Bijila Carinyo. Can you see? Lakota, no entries al corral, ah?
So, nandun na sila guys. Very good. They are so good. Yeah, and they are trained. These animals are trained. Let's go, Hailey and Lee. Hailey and Lee. Meow. Hi, Lee. Hi. Nem. Daisha. Let him No, on the because you floor. never come in. Yeah, let's try. I want to see how he walks here on the grass. Okay. Very good. Nem. Let's go. Can you see? So, my husband trained our cat guys to follow us. Can you see? And I think he hears the birds chirping and he wants to and he wants to hunt them. Benga, Cariño. Nem, Lee. Nem. No. Hello guys, so nandito na kami sa taas, tapos ang ginawa ko ay gumawa ako ng lista kasi yung asawa ko at saka mga bata pupunta sila sa town guys. Yeah, they're going to buy some groceries na kailangan namin tonight and for tomorrow. I bought some this afternoon but I forgot some things because I didn't know na wala pala kaming mga ingredients na yun. Kaya, ayun guys. So, paalis na sila. Nasa labas na sila at paalis na sila. So, ako lang mag-isa dito. Kasama kong aso namin na malaki. Na si... Hi, Evie. Everest. Evie. Hi. Okay guys, so mag-isa lang ako sa bahay kasi nga umalis sina Habi at saka yung mga bata. So umalis na sila. And time check guys is 6:42. Bibili din kasi sila ng ano guys, ng regalo para kay Bianan kasi nga pupunta siya bukas dito sa amin. Matutulog daw siya dito bukas ng gabi. Tapos yun, uuwi siya Lunes na ng umaga. Tapos Lunes kasi guys is King's Day. Kaya we are going to celebrate for lunch again. But tomorrow we are going to celebrate something with him. Kasi nga nandito siya. Tapos 6, kaming 4 na lang. Yeah. So thank you so much guys for watching. Please like this video, subscribe. Magtanong lang kayo guys kung anong mga gusto nyong tanungin dyan sa comment down below and I will try to answer them as soon as possible. So thank you so much again for watching and hope to see you again next time or very soon. And yeah, please like this video, subscribe if you haven't yet, and see you again very soon. Bye. Hola from Spain guys. Hola. So ang hola is spells H-O-L-A but they pronounce it as hola. The H is silent for them. So once they say hola, that is a greeting guys. It means hello or hi. Ganun. So hola from Spain.